Yes, good afternoon mga ka-Dakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dak33. Pakipindot naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Mga ka-Dakers, dumating na po yung ating siho. So ito na po, hinakot-hakot ko na. Ako lang kasi mag-isa. So dumating na po yung siho natin. Ayan na po, lagay ko na sila sa net. So yan na, lapag ko na sila sa kanilang kulungan. Mayroon na pong Rizal yan. So kaya nga pala mga ka-Dakers, double net po yung ginagawa natin kasi sa tuwing pakainin natin yung mga alagang itik natin, pagkatapos nating pakainin, ilagay natin dyan sa pangalawang net para hindi po mabasa. So marami pa talaga, hindi pa naubos. Ano ko lang yan, yung sa mga crates, siho pa yan lahat. So inuna muna natin doon sa kalsada para hindi mabilad sa araw mga ka-Dakers, kasi ang siho hindi pwedeng mabilad ng araw at hindi rin pwedeng mabasa ng ulan. So ganyan ka sensitive yung siho natin, basta di old pa mga ka-Dakers. So yan na mga ka-Dakers, pinubo na natin sila sa kanilang kulungan kasi kapag isa-isahin mo yan matagal. So ano mo na lang, lapag mo na lang dyan. So hindi rin natin maiwasan na mayroon talagang mga mamamatay. So mayroon tayong namatay na 5 siho mga ka-Dakers dahil sa malayo ang kanilang pinanggalingan at ilang oras yung takbo nila, lubak-lubak din ang daan at saka mainit pa. Yan, nilalapag na natin sila lahat para makapahinga sila. Isauli muna natin yung crates kasi yung sasakyan ay naghintay doon sa kalsada. So dagdag hirap naman tayo mga ka-Dakers. Ito na po yung ating income sa noong nakaraang harvest. Pinili na natin ng siho. So ang siho natin ngayon ay 550. Sa pag-alaga ng itik mga ka-Dakers, ito ang pinaka maganda, yung nahirapan ka masyado, kasi pagbalik noon napakasarap sa piling, lalo na't namumulot ka ng mga itlog nila. Lahat na pagod mo ay mawala mga ka-Dakers at sipag at tiyaga lang din. At medyo tiis-tiisin muna natin ng ilang buwan kasi ngayon pa lang tayo naka-income dahil yung mga alagang itik natin ay naanod sa baha. Hindi natin inaasahan, pero sa ngayon alam ko na yung pinaka high ground dito. So may purpose siguro ang Panginoon kung bakit
ganun ang nangyari sa ating mga alagang itik. At panahon na mga kadakers na tulungan ko yung sarili ko. Bawas-bawasan ko muna yung pagtulong sa mga ibang tao dahil muntik na ako dyan nalunod. So tulungan muna natin ang ating sarili para pagdating ng panahon marami tayong matulungan kapag umangat-angat na tayo kunti. So ngayong taon mag double tayo ng papisa kasi mga kadakers, 2 bisis lang po tayo makapagpapisa sa isang taon dahil pinatiming natin yung 1 month before harvest ang palay para hindi po tayo magastusan masyado kasi kung magpa-isa tayo ng walang timing napakalaking gastos sa pagpalaki ng mga siho natin mga kadakers dahil kung mula di old hanggang 6 months po yung pagkain natin ng pigs, halimbawa kukulangin yung 100,000 mo dito mga kadakers sa 6 na buwan sa 500 pigs lang. So hindi talaga basta-basta ang pag-alaga ng itik kung wala tayong timing. Pero kung marami tayong pira siguro, pwede na magpapisa kayo ng i-pigs lang ninyo. Pero sa amin, wala kaming masyadong pera. So tinatiming talaga namin yung panahon na 1 month before harvest para makatipid po tayo. At pagkatapos doon na lang kami gastos ng pigs pagdating ng makatanim na lahat at wala nang paglagyan ng mga itik sa palayan. Doon na kami gastos ng pakain, bali 1 buwan at kalahati. Yun ang aming i-survive. Pagkatapos nyan wala na, kuha ng itlog pagdating ng tag-anihan. So ganyan ang mga technique dyan mga kadakers. Napaka sarap tingnan yung mga siho natin, di old pa dyan pero mga kondisyon na sila mga kadakers. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. Thank you for watching. See you next vlog.